May usap-usapan mga tol na plinano na daw ni US President Donald Trump na gamitan ng nuclear weapon etong Iran pero pinigil lang daw siya ng isang general. So unverified yon mga tol, hindi pa yon kumpirmado. So sa isang balitang ito mga tol, April 23, 2026, tinanong ng isang reporter si US President Donald Trump kung gagamit ba siya ng nuclear weapon sa Iran. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Mula rito sa report ng GMA News mga tol, no? Ito na nga yung video kung saan tinanong ng reporter si US President Trump kung gagamit ba siya ng nuclear weapon against Iran. So panoorin natin mga tol itong sagot ni Trump. Said, wow. And here's the only difference, because somebody said, well. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why do what I need it? Hmm. Why would a stupid question like that be asked? Medyo nabadrip si Trump doon sa tanong ng reporter kung, Sir, gagamit ka ba ng nuclear weapon sa Iran? Sumagot agad siya, no. No, di ba? Bakit ako tinatanong ng ganitong kay stupidong tanong mga tol? No, balikan natin. Posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I need said. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why on would I? Truth Why would I Social. use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. You've ever seen? Ako mga tol, ako naniniwala Though lahat sila, maliban sa Iran, di ba, ay pwede naman magkaroon ng nuclear. Kahit etong Amerika, meron sila. Russia, meron sila. China, North Korea. Pero para sa akin mga tol, hindi talaga nila yan dapat gamitin. Ang gagamit niyan mga tol, yung mga desperado na. Ang gagamit niyan yung talagang gulping-gulpi na, no, tipong hindi nyo ako pwedeng matalo. Kung matatalo nyo ako, damay-damay na tayo. Yung pinaka last resort, diba? Laging sinasabi ni US President Donald Trump na ang Amerika ang may pinakamalakas na military. So kung totoo mga tol na ang Amerika ang may pinakamalakas na military, in the first place, bakit nga naman sila gagamit ng nuclear weapon? So tama rin mga tol yung sagot ni Trump, diba? Bakit namin kakailanganin gumamit nun? Lagi niya nga binibida, diba? Ang Amerika ang may pinakamalakas na military sa buong mundo. Lagi niyang ibinibida yun. Pag ginamit niya ang nuclear weapon sa isang bansa tulad ng Iran, mga tol, nangangahulugang hindi nila kaya ang Iran sa mano-mano. Kumbaga parang ganito yan mga tol sa boxing. 'Di ba? Sa boxing, mano-mano kayong suntukan. Hindi mo kaya kalaban mo, kaya ang gagawin mo, maglalagay ka na lang ng palaman sa gloves mo para maging mas malakas yung mga suntok mo. Kasi hindi mo nga kaya ng tapatan, hindi mo nga kaya ng mano-mano Pero mga tol, ang Iran, sanctions na sila ng mahabang panahon. Hindi na nga sila nakapag-upgrade ng kanilang Air Force Diba? Yung mga eroplano nila dun, karamihan dun, puro pan-training na lang. Yun ang laman ng mga balita. Diba? Tapos ang Amerika, wala namang ganun, wala namang sanctions. Nanatili silang on top sa buong mundo. Tapos ang Iran, biglang gagamitan nila ng nuclear bomb. Insulto yun mga tol para sa isang presidente. Yun lang naman mga tol ang pananaw ko insulto yon para kay Trump. Kung gagamitan niya ng ganong klaseng sandata ang Iran, ano ka? Wala ka na bang laban at kailangan mong gamitin pa yan? Diba? And I hope the media can go over, maybe watch them do it, because I think it's very exciting. On the war with Iran, how long are you willing to wait until you get a Well, don't unified rush me. response? Don't rush me, Jeff. Huwag niyo ako madaliin. Huwag niyo ako madaliin. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks, to be honest with you, but the people that did it weren't in the world of anti-aircraft is gone. All of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. Di ba? Ito yung palaging laman mga tol sa lahat ng press con, sa lahat ng
whenever na magsasalita si US President Trump, lagi niya sinasabi, ubus na yung Navy nila, ubus na yung kanilang air defense, ubus na yung kanilang mga missile nila. Actually, may mga balita nga na during nitong ceasefire na to, isinisimulan ng hukayin ng Iran yung mga natrap na mga missile nila doon sa kanilang underground facilities para makuha nila yung mga missile na natabunan doon. Kasi hindi naman actually natabunan, natrap lang kasi nga pinasabog ng Israel at ng Amerika yung mga lagusan, yung mga in and out na daanan mga tol. So kapag yun natabunan, syempre, mahirapan silang makuha o magka-access doon sa mga missile na nandoon. So ang balita mga tol, sa ibang mga report is sinisimulan na ng Iran na mag-gain ulit yung access doon sa mga natrap nilang missile doon sa ilalim. Habang etong Amerika naman, 'di ba, is todo ang production ngayon, yung Lockheed Martin, yung iba pang mga manufacturing company ng mga weapons ay talagang todo ngayon ang paggawa ulit sa mga missile kasi may mga report 45%, 50%, 20% ng iba't ibang mga armas ng Amerika na ang na-deplete o naubos na. So habang may ceasefire mga tol, ito nga yung pagkakataon nitong dalawang panig na to na punan yung mga nawala sa kanila, yung mga naubos sa kanila. Kaya kung ang tanong, gagamitan mo ba ang Iran ng nuclear weapon? Eh di parang ininsulto ni Trump yung sarili niya, 'di ba? Parang inamin niya na rin, oo, wala na kaming laban eh. Ito na yung pinaka last resort namin, wala na kaming laban. 'Di ba? Parang ganoon 'yun sa pananaw mga tol ng lahat, sa pananaw ng marami. Hindi ko alam kung sa akin lang, pero malamang ganoon din yung pananaw ng iba. We've done an amazing job. The leaders are gone. You know, the leaders are all gone. Any questions, please? Yes, sir. Mr. President, could you talk a little bit about why you're invading? So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. And they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So Problema, hindi pa nila alam kung sino ba talaga yung kumokontrol ng bansa nila. Kaya sabi may turmoil daw, may malaking problema ngayon dito sa Iran. Ano ba ang namumuno ngayon? Yung IRGC ba talaga? Si Khamenei pa rin ba? Kasi sabi si Khamenei unconscious daw, unable to govern, di ba? thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil resolved. But, you know, and the way you asked that question, yeah, I did say it. I thought it would take 4 to 6 weeks. That the U.S. now has been involved with Iran. You had initially said it would be 4 to 6 Well, weeks. I and it hope would that, be but over. I also took a little break. I gave them a break. And remember this, I want to make the best deal. Okay mga kapatid, so ang usapan nga rito na tinatalakay natin is kung gagamit ba si US President Trump ng nuclear weapon. So malinaw na sinabi niyang hindi, bakit niya kailangan gamitin yun? Kasi nga, total, na-explain ko na rin naman kung ano yung ating pananaw dyan. Pero wala sanang magkukumpara, bakit ginamit ng Amerika sa Japan yan nung World War II? Mga tol, yung nuclear weapon na yun o yung atomic bomb na yun, yun yung pala yung pinakauna at pinakahuling ginamit yun sa aktual na gera at yun ay nalasap ng Japan. Yun ay parang bilang gante ng Amerika dito sa pagsalakay ng Japan, no? Pero ngayong alam na ng lahat kung ano ang dulot nito, kung ano ang pinsalang pwedeng magawa ng ganitong klaseng sandata, which is pinalakas pa nila kumpara doon sa ginamit sa Hiroshima at sa Nagasaki, is talagang para sa akin mga tol, kung maglalaban-laban sila ng ganyan, papakitaan sila kung sino pinakamalakas. So nilang gamitin yun. Para sa mga ano na lang yun para sa mga talunan na lang yun. Yung tipong masusukol ka na, kung mahuhuli nyo na ako, kung talaga madudurog nyo na ako, damay-damay na tayo rito. Para sa ganun lang yun mga tol. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol.